Bakit kaya may mga lalaking parang magnet sa mga babae? Hindi dahil sa mga material na bagay na taglay nila, kundi dahil sa isang kakaibang presensya na hindi mo basta-basta maipapaliwanag. Ang mga lalaking ito ay hindi ang pinakamagwapo, hindi rin ang pinakamayaman, pero mayroon silang isang hatak na hindi mo agad masasagot. Kung iniisip mong kailangan mo ng mamahaling kotse o pangmodelong katawan para mapansin, mali ka. Ang tunay na sikreto ay nasa loob mo, nasa ugali, sa prinsipyo, at sa paraan ng iyong pagtingin sa sarili at sa mundo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 6 na ugali na hindi lamang nagpapahabol sa mga babae, kundi nagbabago rin sa iyong buhay. Pero bago tayo magsimula, tanungin mo muna ang iyong sarili. Gusto ko bang magbago, hindi lamang para mapansin, kundi para maging totoo sa aking sarili? Kung ang sagot mo ay oo, handa ka nang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa pagiging isang lalaki na hindi humahabol, kundi hinahabol. Ugali 1. Maging isang misteryosong lakas, hindi isang bukas na aklat. Ang unang ugali na nagpapahabol sa mga babae ay ang pagiging misteryoso. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging malayo o cold. Ang ibig sabihin ay hindi mo inilalabas lahat ng detalye tungkol sa sarili mo sa unang pagkikita. Ang isang lalaking misteryoso ay parang isang aklat na hindi basta-basta nabubuklat. Alam mong may kwento siya, pero hindi niya ito ibinubuhos sa kahit sino. At dahil dito, mas lalo kang nagiging interesante. Sa psychology, tinatawag itong curiosity gap. Kapag may kulang sa impormasyon ng tao, natural na naghahangad ito ng kasagutan. Kaya kung sa unang pag-uusap pa lang, inilalatag mo na lahat ng sikreto mo, nawawala ang excitement. Ngunit kung marunong kang magtira ng espasyo, kung hindi ka laging available para sa kwento, ang babae ay kusang mag-iisip, sino ba talaga siya? Paano mo ito maisa sa buhay? Simple lang, hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang ikwento lahat ng accomplishments mo. Sa halip, maging interesado ka sa kanya. Magtanong, makinig. At kapag ikaw naman ang tinanong, sagutin mo ng sapat lang para hindi ka mukhang may tinatago, pero hindi rin lahat ay nakalatag. Halimbawa, kapag tinanong ka kung ano ang ginagawa mo sa buhay, huwag mong isalaysay ang buong career path mo. Sabihin mo lang ng simple, nagtatrabaho ako sa isang proyekto na malapit sa puso ko. Walang detalye pero may intrigue. At kapag magtanong pa siya, doon mo unti-unting ibinabahagi ang sarili mo. Ang pagiging misteryoso ay hindi lamang taktika sa pakikipagrelasyon. Ito ay isang lifestyle. Kapag pinili mong hindi ibahagi ang bawat galaw mo sa social media, kapag natutunan mong hindi kailangang laging ipaliwanag ang bawat desisyon mo, nagkakaroon ka ng isang uri ng tahimik na respeto mula sa mga tao sa paligid mo. Isa pang paraan para maging misteryoso ay ang pagkakaroon ng sariling mundo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang validation ng iba. Magkaroon ka ng hobbies, goals, routines na hindi kailangan ng external approval. Kung alam mong kahit wala silang palakpak, tuloy ka pa rin sa lakad mo. Yan ang tunay na misteryosong lakas. Ang hindi pagpapakita ng sobrang emosyon o impulsivity ay isa ring anyo ng misteryo. Kapag sa bawat sitwasyon ay pinipili mong maging kalmado at hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin, nagiging palaisipan ka. Nagkakaroon ng lalim ang personalidad mo. Lalim na hindi basta-basta nakikita, kundi nararamdaman. Tandaan, ang isang stoic ay hindi naghahanap ng audience para sa bawat kilos niya. Hindi niya kailangang ipagyubang ang progress niya. Tahimik siyang nagtatrabaho, tahimik siyang lumalago. At ang ganitong uri ng tao ang hindi mo mabasa agad ang pinakamabigat na nilalaman. Kaya simula ngayon, bago ka magsalita o magbahagi ng kahit anong bagay, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ito ba'y kailangan nilang malaman? Kung hindi naman, hayaan mong ang katahimikan ang magsalita para sa iyo. Dahil minsan, ang hindi nasabi ang siyang pinakamatinding humahatak. Ugali 2.
Linangin ang matatag na paninindigan sa sarili. Kung gusto mong habulin ka, kailangang malinaw ang paninindigan mo. Hindi ka dapat isang taong nagpapalit-palit ng desisyon, depende sa opinyon ng iba. Ang mga lalaking may malinaw na paninindigan ay parang isang ilaw sa gitna ng bagyo. Hindi sila basta-basta natitinag, at dahil dito, nagiging magnet sila sa mga tao, lalo na sa mga babae. Isipin mo ito, kung ikaw ay parang dahon na dinadala lang ng hangin kung saan-saan, paano ka igagalang ng ibang tao? Ang mga babae, lalo na ang mga may malalim na emosyonal na intelligence, ay instinctively humahanga sa mga malalaki na alam ang gusto nila, alam ang pinaniniwalaan nila, at hindi natitinag kahit na may pressure o tukso. Paano mo ito maisa sa buhay? Simulan mo sa mga maliliit na bagay. Kapag may gusto kang makamit, panindigan mo ito kahit na mahirap. Kapag may prinsipyo kang pinaniniwalaan, huwag mong basta isuko para lang magustuhan ka ng iba. Hindi ibig sabihin nito ay maging sarado ang isip. Ang tunay na matatag ay kayang makinig sa iba, pero hindi basta-basta sumusunod sa agos. Halimbawa, kung naniniwala kang mahalaga ang respeto sa sarili at may babaheng gustong itulak ka sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan, piliin mong panindigan ang sarili mong hangganan. Huwag kang matatakot na mawala ng tao na hindi kayang igalang ang core values mo. Dahil diyan, sa bawat pagkakataong pinipili mong manatili sa tama, mas lumalalim ang tiwala mo sa sarili at mas nagiging attractive ka sa mga tunay na tao. At narito ang sekreto. Ang tunay na attractive na lalaki ay hindi nagsisigaw ng paninindigan niya. Hindi niya kailangang ipagmalaki ito. Tahimik niyang ipinapakita sa kilos at desisyon niya araw-araw. Kapag may temptation na lumihis, pipiliin niya ang direksyon na alam niyang tama. Kapag may pagkakataon na mag-compromise ng values, pinipili niyang manatili sa kung ano ang totoo para sa kanya. Kung gusto mong habulin ka, huwag mong unahin ang pagpapa-impress. Unahin mo ang paninindigan mo. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal at respeto ay dumadaloy sa mga taong alam kung sino sila at hindi natatakot na ipakita ito sa mundo. Ugali 3, itaguyod ang katahimikan ng loob kahit anong gulo sa labas. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa dami ng kanyang nasasakupan o sa ingay ng kanyang tagumpay. Nakikita ito sa kakayahan niyang manatiling kalmado kahit anong unos din ang dumating. Kapag lahat ay natataranta, kapag lahat ay nagsisigaw, kapag lahat ay naghahabol ng validation, ang stoic na lalaki ay tahimik lang. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya kung ano ang totoo sa kanya. Kung gusto mong habulin ka, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa dignidad mo, kailangan mong linangin ang katahimikan ng loob mo. Hindi ito pagiging manhid, hindi ito pagiging walang pakialam. Ito ay pagpili ng anong emosyon ang papasukin mo at alin ang hindi. Ito ay ang sining ng pagpili kung saan ka maglalagay ng lakas at kung kailan ka pipiling magpahinga. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, matutong huminga bago kumilos. Kapag may hindi magandang nangyari, hindi ka agad nagre-react. Hindi mo hinahayaang unang bugso ng damdamin ang magdikta ng kilos mo. Sa halip, humihinga ka muna, nag-iisip, pinipiling kung ano ang reaksyon na tunay na makakatulong. Ikalawa, bantayan ang iyong inner dialogue. Ano ang sinasabi mo sa sarili mo sa gitna ng kaguluhan? Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong biktima ka, o malas ka, o walang kwenta ka, natural lang na sumunog dito ang kilos mo. Pero kung pipiliin mong kausapin ang sarili mo ng may tapang at pag-asa, kahit hindi perpekto ang sitwasyon, nagiging matatag ka sa loob. Ikatlo,
Igalang mo ang katahimikan bilang parte ng lakas mo. Hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng ingay. Hindi lahat ng opinyon kailangang sagutin. Hindi lahat ng hamon kailangang sabayan ng init ng ulo. Minsan, ang pinakamalakas na tugon ay ang hindi pagtugon. Kapag natutunan mong protektahan ang katahimikan ng loob mo, nagkakaroon ka ng uri ng lakas na hindi basta-basta matitinag. Hindi ka kontrolado ng emosyon ng iba. Hindi ka rin pinapagalaw ng bawat ihip ng opinyon ng mundo. Nagiging sentro ka sa sarili mo. At narito ang sikreto. Ang mga babae at ang mundo ay naturally nahuhumaling sa mga taong hindi kinakailangang ipagsigaw ang sarili nila. Dahil sa isang mundo na puro ingay, ang taong may katahimikan sa loob ay parang ilaw sa kadiliman. Ugali 4. Piliin ang kalidad sa halip na kantidad. Isa sa mga pagkakamaling madalas ginagawa ng maraming lalaki ay ang paghahabol sa dami. Dami ng babae, dami ng kausap, dami ng validasyon. Akala nila, kapag mas marami silang pinapabilib, mas mataas ang halaga nila. Pero ayon sa prinsipyo ng Stoicism, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa dami ng fans mo, kundi sa lalim ng koneksyon mo sa sarili mo at sa mundo. Ang isang lalaking hinahabol ay hindi dahil maraming babae ang tinatawag niyang options, kundi dahil pinapahalagahan niya ang sarili niyang oras, enerhiya at emosyon. Hindi siya basta-basta nagpapalipas ng oras sa kahit sino. Hindi siya nagpapadala sa tukso ng quantity over quality. Ang halaga niya ay hindi galing sa bilang ng text messages, kundi sa bigat ng presensyang dala niya sa bawat interaction. Paano mo ito may sasabuhay? Una, magtakda ng mataas na pamantayan. Hindi lang para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging suplado o elitista, pero dapat malinaw sa iyo kung anong klaseng tao ang gusto mong makasama. Kung alam mong hindi sila nakakatulong sa pag-unlad mo, huwag kang matakot maglagay ng distansya. Ikalawa, bantayan mo kung saan mo inuubos ang enerhiya mo. Hindi lahat ng chat ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng imbitasyon ay kailangang tanggapin. Hindi lahat ng taong nagbigay ng atensyon ay dapat mong suklian ng oras. Sa bawat oras na inuubos mo sa mga hindi mahalagang bagay, binabawasan mo ang lakas mong ilaan sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mo ang isang mamahaling alak. Hindi ito iniinom kung kailan lang trip mo. Hindi ito sinasayang. Pinipili kung kailan at kanino. Ganon din dapat ang sarili mo. Hindi dahil gusto mo magpakasikat, kundi dahil iginagalang mo ang sarili mong halaga. At narito ang irony. Kapag pinapakita mong hindi ka basta-basta, mas lalo kang hinahangaan. Kapag hindi mo binibigay ang oras at atensyon mo sa kahit sino, mas lalo silang naghahangad ng oras mo. Dahil ang totoo, sa mundong lahat ay gustong mapansin. Ang taong marunong pumili ng binibigyan niya ng pansin, ang siya talagang namumukod tangi. Ugali 5. Maging abala sa sariling misyon, hindi sa paghahabol. Kung gusto mong maging lalaki na kusang hinahabol, kailangan mong itigil ang pagtutok sa kung ano ang iniisip ng iba at simulang tutukan ang sariling misyon. Ang isang lalaking abala sa sariling pag-unlad, na may malinaw na direksyon sa buhay, ay natural na nagiging magnet ng respeto, paghanga at pagmamahal. Sa Stoicism, pinapahalagahan ang idea ng prohairesis, ang kakayahan mong kontrolin ang iyong sariling mga aksyon, hindi ang resulta o ang reaksyon ng iba. Kapag pinili mong ituon ang sarili mo sa misyon mo, sa pangarap mo, sa personal na paghubog ng sarili mo, hindi mo na kailangang maghabol ng kahit sino. Sila ang kusang lalapit sa iyo. Paano mo ito may sasabuhay? Una, tukuyin mo kung ano ang tunay mong layunin. Hindi ito basta pangarap lang na pangplatforma. Ito dapat ay malalim, makabuluhan, at nakaugat sa kung sino ka talaga. Isang pangarap na kahit hindi ka palakpakan ng mundo, ipaglalaban mo pa rin. Ikalawa, gumawa ng konkretong hakbang araw-araw patungo sa misyon mo. Hindi sapat ang mag-visualize lang.
Kailangan mong kumilos, kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Sa Stoicism, mahalaga ang consistent action. Hindi nakikita sa isang malakas na hiyaw ang tunay na lakas ng loob, kundi sa paulit-ulit na tahimik na hakbang, kahit walang nakikita. At ikatlo, huwag mong gawing sentro ng mundo ang validasyon ng iba. Hindi mo kontrolado kung sino ang maniniwala sa iyo, susuportahan ka o titingala sa iyo. Ang kontrolado mo lang ay kung paano mo ibibigay ang sarili mo sa misyon mo. Kapag nakita ng iba na hindi mo sila hinahabol, na hindi mo kailangang pagandahin ang sarili mo para lang mapansin, doon sila nahuhulog. Dahil nakikita nila ang isang bagay na bihira, isang taong buo, kahit walang audience. Tandaan mo, ang tunay na kahangahangang lalaki ay hindi naghahanap ng atensyon. Ang atensyon ng kusang nahihila dahil may direksyon siya, may lalim siya, at sa bawat hakbang niya, dama mong hindi siya nawawala. Kahit minsan wala siyang sinasabi.